Hello, welcome to Virgo Philippines. So, reading po natin ito for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Virgos. Take only what resonates. Bali, hindi ito magre-resonate sa lahat. Kasi hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Virgo sa mundo. Pero okay lang yon. May mga next readings pa naman tayo. Kung gusto mo magpa-personal reading, Jing Tarot Trader, search mo na lang siya sa Facebook. Ayan, and pwede mo akong i-search din sa TikTok, Unicorn Princess Tarot. May mga sinishare din akong content dyan na baka magustuhan mo. So, feel free to comment ha, kahit po heart-heart lang. Malaking bagay na sa akin yon. Isang shuffle na lang tapos simulan na natin. Okay, sana makuha ko yung energy mo. Kung hindi, wag ipilit. May mga next readings pa. Thank you, Spirit guys. Angel guides, start na natin. For Virgo, please. For Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. You do have your searching. Plug and trash. What's with the trash? Clarify the trash, please. You do have here love affair. Okay. The way I see this, actually, Virgo, for you, maganda yung nakikita natin pagdating sa mga Virgos who are active online, no? May mga tao na influential para sa'yo, na maybe makatulong para sa'yo, maybe they can give you ideas, na pwedeng makatulong sa'yo na maging source of income mo, or yung iba sa inyo if you are already earning online. Ayan, nakikita natin na mas magiging mas connected ka sa iyong customers, kanyan. It's like a one-on-one customer clients na relationship. Some of you, example, halimbawa dati ikaw ay online seller na and you are selling through selling apps like Lazada, Shopee, example lang, and then pwede ngayon maging mas mag-boom ka doon sa one-on-one customer related platforms wherein ikaw mismo yung kakausap sa customers or sa clients. Like halimbawa yung sa Facebook, kasi wala dun yung diretso checkout na, then you will connect with your customers na direkta na ikaw makikipag-usap kung yung order nila, etc. Okay, some of you, there's like an explosion for you. Something is going to explode. It's like a breakthrough para sa iba. Lalo na sa may usaping online, especially with the searching and plug. A lot of people will be searching online sa pangalan mo, sa ikaw. And pagdating sa love, if you are dealing with two people and the other person is like a third party situation, di ba? Parang hindi pwede, ganyan. I feel like you are throwing this. You are getting rid of this. Ikaw yung parang lumalayo or umaalis na, nilalayuan mo, tinatapon mo na yung nakaraan. Even na hindi pa naman siya love triangle or love affair talaga. Halimbawa dun pa lang sa point na alam mo na may magkakaroon ng something, ikaw na tong umiiwas or lumalayo dito sa third party mismo, no, na tinatawag. And because of this, mas nako-concentrate mo yung sarili mo doon sa mga importanteng tao or importanteng bagay sa buhay mo. Especially, pwedeng may connection dito sa sources of income mo and career mo. So, mas mafo-focus mo dun sa mga larangan na yon. Kasi instead of, aaksaya ka ng oras dito sa other person na iniisip mo, etc. na parang pwedeng maybe in the past binibigyan mo ng
oras or pinag-aaksayan mo ng panahon, mas nagfo-focus ka ngayon, I'm seeing you getting ready for something na talagang mas magbibigay um, ng mas magandang future for you. Okay? So, anyway, tell me more. I don't know, some of you, there's twin flame connections, and if you are dealing with the twin flames, sa ngayon parang wala kang pakialam. I know this is some of you sinisikretong connection with someone or sikretong pagtingin with someone. Kahit, guys, etong third party kasi na nakikita ko dito is not just a third party na talagang may relationship. Yung iba, pwedeng third party with a K-pop, gano'n, yung mga Korean, So, well, dati hangang-hanga ka kay wala ko masyadong alam sa Korean, guys, hindi ako nanonood, but may naririnig akong name na Jumong, yan, yung mga ganyan, Jumong, so mahilig ka sa mga ganyan, hindi nga na mag-aaksaya ngayon ng oras mo na dyan. And although you are, busy, or you keep yourself busy, 'di ba? Kasi dati maybe you are busy pero nagkakaroon ka pa rin ng time sa mga ganun. Ngayon, hindi na. You do have your roller coaster, commitment, okay, and tragedy, okay. Love and history, okay. I'm sorry to tell you this, guys, pero my past person ang nakikita tayo dito. And this past person, yan, is ready to commit sa'yo. Ready siyang makipag-commit. So, eto lalo na with the roller coaster. Alam mo ang roller coaster, kung hindi ka pa familiar, kasi nakasakay na ako ng roller coaster. Ang roller coaster talaga, bago siya bumilis agad, or bago siya pumunta doon sa point na ikaw ay babagsak agad, di ba mabagal muna siya paakyat? I don't know about other roller coasters, pero so far yung mga nasakyan kong roller coasters kasi, lalo na yung mga extreme, yung talagang may sobrang taas, mabagal muna siya, lalo pag papuntang paakyat siya, bago siya biglang bubulusong na ganun. And I feel like dito sa connection na ito, if you're dealing with a past person is about to come back, no? Nakalimutan ko na kung anong roller coaster yung nasakyan ko na yon. Pero, siya paakyat siyang ganun, tapos mabagal. Tapos yung pagdating mo dun sa dulo na ikaw ay nasa tuktok na, bigla siyang bubulusong pababa, pero paatras. May ganung roller coaster ako na nasakyan But, the way I see this kasi, yung pabalik, where yung paatras na energy, which is yung nakikita ko ngayon, it's regarding a past person, pabalik, no? And this person, gusto niyang makipag-commit sa'yo ng mabilisan. Yung baga bigla na lang siya dadating. It's like a surprise. Especially, active ngayon yung planet of Uranus, and there's a conjunction with Jupiter. So, biglaan ang dating talaga ng person na ito. And this time, sa pagbalik nitong person nito, gusto niya ng commitment. Some of you, the problem here is the forbidden love, tragedy. So, some of you, ang problema is, maybe you are already dealing with someone. You are connected with someone na, yung commitment kasi could be anything Pwede commitment sa love, pwedeng commitment sa business, commitment sa yung iba sa inyo kung hindi past person na may kinalaman sa love, could be a past person na may kinalaman sa career, sa business, or a job offer na maaaring biglang bumalik. Nagigets mo yon? Sana nagets mo, kasi some of you, this is not love reading. No, although this is love reading, pero sa iba ang nakikita ko hindi. Ang nakikita ko, dating job mo na pwedeng mag-offer sa'yo ng something ngayon, pero wait lang, with the forbidden love, pwedeng
wait lang, parang okay na ako dito sa meron ako ngayon. Or yung iba sa inyo, if this is a business partner, wait lang, may kapartner na ako kasi ngayon. There's another person or another situation here na nagiging dahilan para hindi ka agad maka-oo doon sa commitment na willing ibigay nitong past na ito. And if this is a past person regarding love, definitely this person adores you, loves you, admires you, and nakikita ka niya as someone na very mystical. You are very enchanting. Alam mo yon. The more na parang nagiging mystical ka para sa kanya. Pag sinabi nating mystical, parang mysterious yung dating mo sa kanya. The more na nagiging misteryoso ka sa paningin niya, the more na parang naiintriga siya sa'yo. I want to know more about you. So, yung iba sa inyo, pwedeng, maybe in the past, lagi ka nag-update, lagi ka nag-post ng mga nangyayari sa buhay mo, sa social media, through social media or sa kanya mismo, but maybe may pag-atras sa'yo and you're just focusing on yourself, focusing on your career, and then ito yung nagiging dahilan kung bakit ito ay mangyayari. Kasi magiging misteryoso ka, kasi mapapa-question siya, kamusta na kaya yun? And then this person gagawa siya ng paraan to talk to you in some sort of like commitment. 'Di ba? Parang kailangan, medyo importante kung bakit kailangan mo kung kausapin pabalik. 'Di ba? Parang, kasi kung wala lang, kung sasabihin kong kamusta, baka hindi mo ko replyan, ganon, or baka hindi mo ko sagutin, etc. So this past is going to come back, especially with the history. But you are close, you are trapped, or you are like putting a lock dito, na parang, kumbaga sa bahay, kung bibisita tong taon to, bigla mag-doorbell muna siya. Parang ganon. And sa career, ganon din. If this is a past, hindi katulad ng isang bahay, hindi bukas na bukas yung bahay mo sa ngayon para sa taong ito, or para sa situation na ito, or sa offer na ito mula dito sa past na ito. Okay? So what will happen in the future for you, Virgo? What will happen in the future for you, Virgo? Please do comment down below, guys. In the future for Virgo, please. In the future for Virgo. You do have your magnetic. Yeah, some of you, this is a twin flame connection. Pressure cooker, lockdown, drama queen, and access granted. Okay. In the future, I can see you being, the word is lock. So, nandiyan, nakasarado ka, nakakandado ka. But this person, or this opportunity, I'm seeing some kind of chaos. Or, like, hindi mo siya maiiwasan. Hindi mo siya mapipigilan, or hindi ka makakahindi. There's this, okay, balik kasi ito ha. Sabi ko nga, yung iba hindi love, but rather career, offer, something. Pagdating dun sa offer, dun muna tayo sa hindi love ang reading. Pagdating dun sa offer, itong opportunity na ito from the past ay babalik. Hindi mo siya mahihindian. Bakit? Because you are ready, and you are, kailangan mo yon. Although may pag-iisip, pagdadalawang isip, but I can see you do have your access granted. You are, tinatanggap kung ano man ito. Even though you feel like, some of you, ganito, halimbawa, may nag-offer sa'yo, pautangan kita, ganito, ganyan. In the past, maybe dinanay mo, or hindi mo siya tinanggap. But maybe pwedeng bumalik itong si pautang na ito, or si loan na ito, and then you will accept it this time kasi kailangan mo. Okay? Kailangan mo. Thirsty is here. Uhaw ka, kailangan mo talaga to. And you are giving access dito sa opportunity na ito. Maybe for you to grow even more. Diba? For you to use this opportunity sa ibang bagay. Okay? Some of you, pagdating sa career, it's like, basta it's really hard to resist
for you, no? Lalo na with the magnetic energy at the bottom of the deck, hindi mo siya mahihindian. Okay, that's the energy here. May bagay na babalik sa'yo from the past at hindi mo to mahihindian. Pagdating sa love reading, ganun din. You are actually battling or may paglalaban sa utak mo. But I feel like if this is a twin flame connection, soulmate connection, hindi mo rin mahihindihan kasi bakit? Binibigay sa'yo I feel like the universe already knew that you are ready. Yung situation maaaring hindi pa ready with the lockdown, with the mental prison confined, so hindi pa ready yung mismong sitwasyon. But I feel like there's a chaos na about to happen. Okay, may mangyayaring kaguluhan or something sa buhay mo na wherein kailangan mo tong taong to, kaya ibabalik ko siya sa'yo. Di ba? It's like God telling you na, oy, ibabalik ko sa'yo ang taong yan dahil kailangan mo siya. And hindi mo siya mahihindian. That's the energy here. It's like hindi ka talaga makakatanggi. Even though mahirap para sa'yo, even though ayaw mo, or napapaisip ka na parang hindi pwede, parang gusto ko itulak, parang gusto kong paalisin. Katulad ng isang bahay, hindi ka pwedeng humindi dun sa bisita na yon. Importante yung bisitang dadating sa buhay mo. And I feel like, for some of you, hindi ka makakatago. Access granted is here. So, hindi ka makakatago sa taon to. They have the key para makapasok sa buhay mo. Okay? And if this is a twin flame connection, I'm sorry, yan. Twin flame, magnetic, and a soulmate connection, yan. There's this partnership, friendship sa inyong dalawa na person. It will be fast, like what I've told you with the roller coaster. Magiging mabilis itong taong ito or itong situation na ito pabalik sa'yo. Okay? Bibigay ka din. Ayan, nagpapakita sa akin yung weighing, tawag dito, basta yung binubuhat sa gym, and nagpakita rin siya, actually meron ditong malapit sa akin na ganyan ngayon. So, napatingin ako doon, and then I just saw the sign na it is like telling you na hindi mo to, kumbaga, bibigay ka rin. Mafo-fall ka rin dito sa kung ano man itong paparating sa'yo. Okay? So, thank you for watching, guys. I love you all. And, bye-bye.